Masiguro na handang-handa na mga LGU, huwag muna natin gawin. Ayusin muna natin ang plano. Nag-inspect din tayo ng MRT at nalunsad natin ang programang 1+3. Kung mapapansin nyo sa mga MRT station natin, bumilis na ang andar ng pila. Minsan nga ay wala ng pila. Yan ang patuloy natin tinatrabaho kasama si Secretary Vince ng DOTR. Bubuti pa yan in the coming months. Punta rin kami sa NAIA 3 naman. At marami rin ginagawang pagbabago. Bilang gateway ng ating bansa, itong mga airport natin kumbaga ay ang first and last experience nila sa ating bansa. Kaya't hindi sapat na magaganda ang tourist spot natin. Kailangan ganun din kaganda ang mga airport natin. Hindi lang ang Manila Airport, dinedevelop din natin ang mga tinatawag na regional airport para ay ang ating mga bisita ay hindi na kailangan dumaan pa sa Maynila para pupunta sa kanilang resort. Pati na yung mga umuuwing OFW, kung minsan napakalayo naman ang pinupuntahan nila, pwede silang tumuloy na sa mas malapit na airport para hindi na kailangan dumaan sa Manila Airport. Napaka-importante yan para mas maginhawa naman ang biyahe. Hindi lamang para sa ating mga bisita, kung hindi, mas lalong-lalo na para sa mga Pilipinong umuwi at umaalis. Oh. Diba? Ilan pa lamang ito sa mga pagbabagong nagaganap. Marami pa po ito. Ako! Ilan pa lang daw yan sa mga ilang nagaganap na project ng Pangulo. Napakinggan ninyo mga kritiko ni BBM. May mga susunod pa ito, no? Marami pa daw ito mga kababayan. Nako, the best President BBM na lang talaga. Iyakan na kayo ngayon. Dapat nga lang mga kababayan kung tutuusin, no? Si BBM na lang talaga ang maging presidente, baguhin ang constitution na yan. 'Di ba? Kasi kung sino yung presidente na may malasakit sa bansa natin, sa mga mamamayang Pilipino, payag po ba kayo na dapat talaga ang maging presidente, ang Pangulo na lang? 'Di ba? Napakarami pang gagawin ng Pangulo. Biruin nyo, sa 3 years pa ni PBBM, napakarami pang magagawa ng Pangulo, mga kababayan. Iyakan na itong mga kababayan. May umiiyak dyan, yung Ronron, no? Asan na yung kakampi mo dyan? Sana nga po, wag nang siyang palitan. Payag na payag kami. Nako, Ronron, kung sino man yung sinusuportahan mo, nako, si BBM na lang ang magiging presidente. Lagot kayo ngayon, no? Lalong sasakit ang another 6 years. Another 6 years. Nako po. Yan ang panawagan ng taong bayan, no? Lalo na yung mga solid BBM loyalists na talagang napakarami po nang gagawin pa ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito, panoorin mo to. Pakinggan mo. Salamat sa inyong mga mungkahi, suhestyon, komento. Lagi po kaming nakikinig at patuloy na isisulong ang anumang mga programang makakabuti sa kalagayan ng ating mga kababayan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Yan. Ingat po tayong lahat. Yan ang bagong Pilipinas. Di ba? Yung direktibang iniutos mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, no, sa ating General Torre na talagang action agad, 5 minutes response. Isa pa yan sa mga di ba? Bumabalik po yung loob ng taong bayan kay BBM dahil nga po yung sinasabing, di ba, yung pinapakalat nila na dati daw mababa daw di umano ang krimen kaysa sa panahon ni Duterte, ni BBM. Sino nga ba ang mas mababa ang krimen, sa panahon ni Duterte o sa panahon ni BBM, di ba? Ay nagsasabi na sa panahon ni BBM mas magaling, no? Kasi napakababa daw ng crime rate ng panahon ni BBM, mga kababayan. Di ba? Sa marami pong mga Pilipino na halos nagtitiwala kay BBM, bumabalik ang loob ng taong bayan dahil nga po ang inuuna nito ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Di ba? Dapat ganun. Matikas, mga kababayan. Ito, pakinggan mo to, Ito pa yung nagawa ng Pangulo na kung saan talagang sasakit ang mata mo dito.